So ngayon, ang ating pag-uusapan ay tama kayo tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa. No? Ang tanong, paano tayo minamahal ng Panginoon? Paano mo nararamdaman na mahal ka ng Diyos? At yun na ang isa sa mga sinabi nyo, yung mga patotoo. Yun na yung resulta ng pagmamahal ng Diyos, no? Yung everyday na tayo ay kanyang iniingatan. Ngayon, ano pa yung malalim na pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin? Mababasa po natin sa Genesis 1:27. Sabi dito, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Pangalawa, sila'y kanyang nilalang na isang babae at isang lalaki. So kung may bakla, may tumboy. So next natin pag-uusapan. Sabi nung isa kong kaibigan na bakla alam mo brother, di ba lalaki at babae? Ang sagot niya, brother, ako yung at. Siya doon yung at, siya yung nasa gitna. Pero malinaw na sinasabi, dalawa lang ang nilalang ng Diyos. Lalaki, babae. Pakisabi sa inyong mga anak. Pero ang ating pag-uusapan dito, anuman kasarian, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa katunayan, nilikha. Sabi niyan, lalangin natin ang tao. Ano sabi? Ayon sa ating larawan. Nako, grabe. Ito yung, ganito yun, no? Yung mababaw na salin doon. Pag may mga, sino dito may mga paboritong artista? Di ba? Sina Piolo Pascual, yung mga una-una pa, sina Rico yan. Sino pa? Yung mga una-unang kasi iba na yung kabataan yan iba ngayon Sina Judy Ann, no? Judy Ann Santos, Samara Clara, sina Princess Punsalan, di ba? So may mga tayo, may mga iniidolo tayo. At kahit pa nga yung mga damit nila, ginagaya mo, lipstick nila, ay naku, lipstick ba yan ni Marian Rivera? Bili ako niyan. Ginagamit mo. Basta iniidolo mo, ginugusto mo, at gusto mong maging kamukha. Grabe pala ang Diyos, no? Gaano kanya kamahal. Bakit ang sabi niya? Likhain natin bilang kalarawan. Ibig sabihin pala, kapatid, kalarawan ka ng Panginoon. Amen? Nilikha ka ng Diyos na kawangis. Hindi man yung hitsura, baka sinasabi yung hitsura, hindi, kasi iba-iba tayo. Yung ugali, yung attitude, yung buong ikaw. Kaya pag ikaw ay minsan napapamura, sabihin mo sa sarili mo, parang hindi to sa Diyos Di ba? Pag ikaw ay parang biglang nagagalit, teka muna, hindi to sa Diyos, no? Kasi nga, nilalang tayong kalarawan ng Panginoon. Kaya kung sinasabi mo na parang hindi ako namahal ng Diyos kasi makasalanan ako, hindi totoo yun. Dinaya lang ang tao ni Satanas. Pero ang totoo, ang tunay mong ikaw, nako, ikaw ay nilalang ng Diyos na kawangis niya. Ibig sabihin, banal, walang kasalanan, at yun ang totoong tao nung araw, di ba? Bago pa dumating si Satanas, si Adan at si Eva, wala namang kasalanan, walang kamuwang-muwang. Pero nung kinain ang mansanas nga ba? Prutas, doon lang nagkaroon ng kasalanan kasi sumuway. Pero ang katotohanan, nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid, na banal. Kaya kung sinasabi ng mga tao, hindi ko na kayang magbago. No? Eto na ako. Ganyan. Hindi totoo yun. Bakit? Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na may alak na nung araw, di ba? Laging lasing, nausok, Hindi tayo nilikha ng Diyos na ganun. Ang totoo niyan, banal ka talaga. Meron lang bumubulong sa'yo. Meron lang laging tukso, no? Si Taning, lagi bumubulong, sige. Minura ka, murahin mo din, di ba? Binato ka, batuhin mo din. Ginawa ka na masama, masama din ang iganti mo.
Yun kasi ang gusto ng kaaway. Bakit? Ang gusto po kasi ng kaaway, mga kaibigan, mga kapatid, maisama tayo doon sa dagat-dagatang apoy, na hindi naman yun ang talagang pupuntahan ng tao. Mga kapatid, kung bakit mayroong Bible study, may cell group, nais lang na ipaabot ng Diyos sa buhay ng bawat isa na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Lagi niyang sinasabi sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lagi niyang sinasabi sa iyo. Lagi kanyang pinapaalalahanan, no? Every day, lagi kanyang pinapaalalahanan. Dahil bakit? Gusto ng Diyos na ibalik yung dating larawan mo. Yung kawangis niya. Kaya nga totoo ang sabi ng Diyos, no? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, sabi ng Panginoon. Excuse me. Bakit nga? Kasi nga, una pa lang, hindi niya tayo nilikhang makasalanan. Kawangis tayo ng Panginoon. Amen. At dahil tayo kawangis ng Panginoon, may tiwala ang Diyos sa iyo. No? May tiwala ang Diyos sa iyo na kayang-kaya mong lampasan anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Tama? Kaya kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon, nako kapatid, kaya mo yan. Bakit? Kalarawan ka ng Panginoon. No? Bakit? Kasi kung sa Diyos walang imposible sa lahat ng bagay, dahil anak ka niya, wala ring imposible sa iyo. Lahat kaya mong mapagtagumpayan dahil may nagpapalakas sa buhay mo. Amen? Iyon yung salita ng Panginoon. Tama? Kalarawan ka niya. Kaya sino man na nagsasabi sa iyo na wala kang kwenta, hindi totoo yun. Sino man nagsasabi sa iyo na nagdinadown ka, mahirap ka lang, hindi totoo yun. Bakit? Ang Diyos mayaman, at dahil ang Diyos mayaman, mayaman ka. Tama? Ang Diyos matagumpay, dahil kalarawan ka niya, matagumpay ka din. Yun ang kagandahan, no? Ang Diyos hindi mahina, malakas siya, malakas ka din. Tama? Malakas ka din. Kaya kapag dumarating sa panahon ng kahinaan, sitwasyon na para bang ikay lito, isipin mo lagi yung ako'y nilalang ng Diyos na larawan niya. At dahil ikaw ay kalarawan ng Panginoon, kapatid, lahat ng bagay kaya mong mapagtagumpayan. Kahit sa mga pinansyal na pinagdadaanan po natin. Kaya mo, no? Kaya mo makaahon sa kahirapan. Naalala ko po, 15 years ago, ang buhay ko po, namin mag-asawa, hirap na hirap po talaga. Ako po yung nagkakariton sa bayan, sa palengke. Yung gulay, yun po ang una kong sasakyan, kariton. Noong mga panahon na yon, ang hirap talaga ng buhay. No? Pag nag-uumpisa ka magpamilya, hirap talaga ng buhay namin. Sinatyaga lang. Ano lang yung meron po kami. Lagi po kami nag-pray ng asawa ko. Sabi ko, mahal, ano man yung mga balak natin, mga dreams natin, naniniwala ako gagawa ang Panginoon sa buhay natin. Yun lang. Nagbabasa kami ng Bible, nagpe-pray yun lagi. Mula sa kariton, nag-uso yung hulugan ng motor, kumuha ko ng hulugang motor. Hanggang nakapagtinda nga ako dito ng isda. Dito po, nagtinda ako ng isda dati, sa labas. Ayan. Nakamotor lang. Lako. Ang sigaw ko, isda, gulay, sariwang-sariwa. Ayan. Ilan years? 15 years. Subalit, ang Panginoon ay talagang nakikita niya yung pagpupursige ng bawat tao. Tama? Hanggang natuto ako manampalataya. Sabi ko sarili ko, kaya kong magtagumpay. Kaya kong umasenso. Ang maganda, nagbibigay lagi ang opportunity ang Panginoon. Pagdating, mula galing sa kariton, nakabili ng isang kotse, nakabili uli ng isang kotse, nakabili uli ng isang kotse. Ganun, abuti ang Panginoon. Dating pinapalayas sa bahay, yung sa bahay na upa kami, pinapalayas. Ngayon po, binigyan po kami ng sariling bahay. Hindi lang po isa, madaming binigay ang Panginoon sa buhay po namin. Ganun po, kapag itinatak mo sa puso mo, matagumpay ka dahil anak ka ng Diyos, magtatagumpay ka, kapatid. Amen? Kaya nga, kung tayo po'y dumadaan sa parabang kihirap ng buhay, lagi kaming kapos. Naku kapatid, pandaraya lang yan ang kaaway.
Pandaraya lang yan ni Satanas. Sasabihin nila, oo nga, mahirap ka lang. Oo, hindi mo kaya yan. Sila nga lang ang yumayaman. Huwag na. Pag mayaman ka, lalo ka makasalanan. O, hindi totoo yun. No? Kapatid, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Maniwala ka lang. Kung ano man yung trabaho mo, negosyo mo, nako, sigurado ko. Ingatan mo, pagtapatan mo, gagawa ang Diyos ng himala. Sa buhay mo, sa buhay ng mga apo mo, sa buhay ng anak mo, no? Mismong ikaw, gagawa ang Diyos ng himala. Anong gagawin? Alalahanin mo lang lagi yung salita ng Panginoon. Magtiwala. Amen. Magtiwala, magpray, manalangin. Panghawakan po ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sigurado, sino man na nagtitiwala sa salita ng Diyos, laging magtatagumpay. Laging magtatagumpay sa buhay. Tandaan niyo po yan, no? Ganoon niya tayo kamahal. Ipinakita niya yung dignidad mo, no? Na tayo, maaring mayaman sila. Ako wala. Parang ganon. Ibinababa ka. Pero ang tingin sa'yo ng Panginoon, nako, ang tingin sa'yo ng Panginoon, victorious, matagumpay. Mayaman nga sila, maunlad nga sila, gulo naman ang buhay nila. O, tingin nyo sa Facebook, di ba? Di ba? Gulo ng buhay, no? Bilyon nga ang pera. O, 120 million galit sa tao sa kanila. 120 million ng mga Pilipino galit sa kanila. Di ba? Oh, yun. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, ang yaman na galing sa Diyos, ang tagumpay na galing sa Diyos, payapa kang matutulog. Amen. Ganon kaganda, ganon kabuti ang Panginoon. Ika nga'y makakabili ka ng masasarap na pagkain, nabibili mong lahat, pero yung ganang kumain, naku, di mo kayang bilhin yan. Makakabili ka ng magandang bahay, magandang mansyon, magandang tulugan, pero yung makatulog sa gabi ng mahimbing, hindi yan mabibili. Ang Diyos lang ang magbibigay niyan, no? Kaya nga nakakatuwa yung patotoo ni Ate Vivian na dati yung hindi makatulog sa gabi, pero ngayon may Panginoon sa buhay, sarap ng tulog, no? Alas 10 nagigising. Joke lang. Di ba? Okay? Kaya nga, sinasabi dito na sa panahon na parang dumadaan ka sa mga challenges, isipin mo lagi yung Word of God. Nilalang ako ng Diyos. Matagumpay ako. Nilalang ako ng Diyos. Kalarawan ako ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na pinagdadaanan ko, mapagtatagumpayan ko. Amen? Pangalawa, pangalawa, ganito pa kabait ng Panginoon at gabuti. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Sabi sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino dito may mga anak? Di ba? Lahat tayo may anak. Papayag ka ba na yung isang anak mo, ialay mo para lang sa iba? Di ba hindi? Walang ganun. Ang Diyos lang ang nakagawa noon. Ang Diyos na makapangyarihan ang nakagawa noon. Si Kristo, nung pumunta sa lupa, mga kapatid, hindi naman Diyos, tao, nagugutom, nauuhaw, napapagod. Ang totoo, ang kanyang pamilya, karpentero nga eh. Di ba? Pinakahamak na trabaho nung araw, yung pagiging karpentero. Ibig sabihin, ramdam din na Jesus yung pagiging mahirap. Ramdam din ni Jesus yung buhay mahirap, yung nasasaktan, yung inaalimura, yung ibinababa ng kapwa-tao, no? Dinadown ng kapitbahay, sinichismis ng kapitbahay. Alam ni Jesus, kaya nga siya namatay no? Para tayo tubusin sa lahat ng kasalanan natin. Ramdam yun ng Panginoon. Kaya nga ang sabi, ibigay mo ang saloobin mo sa Panginoon, lahat ng nasaloobin mo. Bakit? Kasi nga, alam ni Jesus yung pinagdadaanan mo, kapatid. Alam ni Jesus yun. Kaya nga kapag ikaw ay nakakatapos ng prayer, pumapayapa ka Doon pa lang, sinagot na ng Panginoon
yung panalangin mo. Amen po? Kaya nga, bakit? Kasi nga, mahal na mahal ka ng Diyos. Excuse me ulit. Yan. Ibinigay niya yung anak niya para hindi tayo mapahamak. Saan? Sa impyerno. Kapatid, ang buhay, parang bulaklak sa parang. Di ba? Nakikita niyo magagandang bulaklak? Ang ganda ngayon, bukas lanta. Ganon din po ang buhay natin. Ang buhay wala makapagsasabi. Tama? Kung mamaya, kasi may mga kaibigan tayo, kausap mo kanina. Nabalitaan niyo ba yon? Bukas wala. O, di ba? Ang Diyos, hindi niya pinangako yung bukas. Tama? Ang pinangako niya yung ngayon. Kasi walang nakakaalam ng bukas. Tanging ang Diyos lang ang may hawak ng buhay natin. Kaya nga, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tama po, walang may pagmamalaki ang sino man. Mayaman ka, mahirap ka, walang may pagmamalaki. Ang may pagmamalaki lang natin at may pagpapasalamat sa Diyos, yung nakaupo tayo ngayon. Tama? Kaya ipagkatiwala natin ang ating buhay. Dahil dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit, impyerno. Pero nung tayo bata pa, may laro. Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Nagtinuturo yun di ba? Langit, lupa, impyerno. Ayun, ganun. Totoo yun. Kaya nga mga kapatid, namatay si Jesus para hindi tayo mapahamak doon sa impyerno. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, doon sa langit. Taas ang kamay na gusto makasama ang Panginoon sa langit. Amen. Ganun kabuti ang ating Panginoon. And then, ang maganda pa, ang sabi dito, sa kabila ng ating mga kasamaan at kasalanan, ang sabi sa awit, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Grabe Banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Grabe ang Panginoon. Hindi katumbas ng pagsuway kung siya'y pagparusa. Hindi tayo sinisinggil, bagamat tayo'y may sala. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sa kabila ng ating karamihan ng kasalanan, pero nananatili yung kanyang kahabagan. Ang kagandahan ng Panginoon ay yan nga, nandito tayo, nakikinig ng salita ng Diyos. Samantalang iba'y nagliliwaliw, no? Nandito tayo, binabago ng Panginoon dahil alam natin na merong eternal value lahat ng mga ginagawa natin sa Diyos. At ang Panginoon ay hindi katulad natin na madaling magalit. Banayad. Sa katunayan, sa masama at mabuti, pinapasikat niya ang araw. Tama? Pinapasikat ng buwan. May ulan. Hindi lang porque na-attend ako ng Bible study, sa akin lang yung araw. At yung hindi na-attend, madilim sa kanila. Hindi ganun ang Panginoon. Lahat, mahal na mahal ng Panginoon. Amen. Ganoon siya kabuti. At nang sabi pa, sa Roma 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos, kahit ang kamatayan o ang buhay, at ang mga kapangyarihan sa kasulukuyan. Sinasabi dito ng Panginoon na walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Tama? Kahirapan ba? Ikaw ba ay hindi mo na ba mamahalin ng Panginoon pag naghihirap ka na? Maraming gano'n, no? Nung walang bigas, walang maisaing, ano ba yan, Lord? Buhay ba ang Panginoon? Ang tagal ko nang mahirap, no? Ano ba yan, Lord? Itong asawa ko, hindi na babago. Ayoko na. Suko na ako. Ay, mga gano'n. Ayoko na sa Panginoon. Pero sinasabi ng Diyos, walang makapaghihiwalay. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Inibig ka niya. Lahat ibinigay niya sa iyo. Ang sabi pa doon, kung lahat ng bagay kasama si Kristo ay naibigay, ano pa ba kaya lahat ng bagay dito sa lupa? No?
Si Jesus ibinigay sa ating mga kasalanan, tinubos yung ating mga kasalanan. Ano pa kaya yung mga bagay na gusto mo? Gusto mong mabago asawa mo, pamilya mo, anak mo, apo mo, no? Didinggin ng Panginoon yan. Gagawin ng Panginoon yan. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Ganon tayo kamahal ng Diyos na ibinigay niya si Kristo para sa ating mga kasalanan. Tinubos ang ating mga kasalanan na ang tangi lang natin gagawin. Manampalataya, tuloy-tuloy. Ang pananampalataya sa Panginoon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Bakit? Dito lalago yung pananampalataya mo. Amen. Dito lalago, dito lalakas. Nang sa ganon, sa harapan ng challenges ng buhay, magtatagumpay po ang bawat isa. Amen. Okay, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tama? At dahil mahal tayo ng Panginoon, gusto ng Diyos na ano yung action mo? Ano yung balik mo sa Panginoon?